Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita. Kung ang pharmacist kayang bumasa ng sulat kamay ng doktor, ang inyong tita kaya magtanong sa doktor. Yung mga iniisip nyo pa lang, tinatanong ko na yan. Welcome po dito sa Botika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay ang ating beautiful eyes. Alam niyo, hindi dapat pinababayaan yan. Lalo na marami ang mga nagkakaproblema kapag kung ano nung tumutubo doon sa paligid ng ating mga mata. Hindi dapat pinababayaan. Kaya isa pong dermatologist ang ating makakasama ngayong araw na ito para ipaliwanag ang mga nakikita po natin sa ating mga mata at kung ano ang pwedeng solusyon po dyan. Ngayon, mga kaibigan, ipapakilala ko na po ang ating very special guest. Siya ay isang board-certified dermatologist at ang kanyang expertise, syempre, sa ating pong mga balat. Lalo na ito. Tignan nyo ang ating mga mata, ha? Baka kung ano nung tumutubo na dyan. Narito po kasama po natin, Dr. RJF Agbon. Hi, Doc! Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Oo, Doc, maraming salamat na nandito ka, ha? Dahil itong mga mata natin, minsan nakakalimutang alagaan yan. Opo. Diba? Pero pag kunyari nagkakaedad, doon lang nila napapansin, ang aking eye bags, ang laki. Opo, yes. Diba? O kaya, yung sabing nagkaka-dark circles. Nagkaka-dark circles, yung tinatawag po natin nagpa-panda eyes. Kasi di ba po yung panda, dark po yung eyes po nila. So yun. Ano yun bang po dahilan nun? Hindi ka nakatulog lang? Well, bukod po doon sa kulang po sa tulog, marami po kasing nagiging sanhi po yung pagda-darken po natin nung periorbital area or yung paligid po ng mata natin. Pwedeng dahil meron kayong allergic reaction or meron kayong inflammatory reaction po sa something na napahid po doon sa paligid po ng mata. Pwede pong cosmetics, katulad po ng inyong pink eyeshadow. May mga pasyente po or may mga individuals po na hindi po hiyang para sa kanila yung mga products po na napapahid po dito sa paligid po ng mata. Kaya yung pink nagiging black. Opo. Kapag after po nun mamula at mangate, lahat ng mapula nagiging brown or dark po kasi. So yun, isa po yun sa mga sanhi kung bakit dark po yung area po ng mata po natin. Yung skin po kasi or yung balat po sa paligid ng mata, sobrang nipis po nun compared dun sa balat po sa braso natin or sa tiyan. Kaya mas madali po talaga siyang mag-react sa mga kung ano man po yung napahid po dun sa paligid ng mata. Pero ito hindi lang sa mga matatanda nangyayari. Pwede rin kahit sa mga teenagers pa lang. Yes, correct. Oo. So kahit po even sa kids, teenagers, or dun po sa mga young adults po na tinatawag natin, pwede po na dark po talaga yung periorbital area kasi pwede pong genetic. Diba po, may mga pamilya po talaga na parang dark po yung paligid po ng mata. May mga certain races po, like Middle Eastern races, yun po talaga yung itsura po kasi ng periorbital region nila. So, paano masusolusyonan yan? Meron bang mga peeling or whatever na pwedeng gawin dito sa under eyes natin? So nabanggit ko nga po kanina na isa sa mga sanhi ay nagkaroon po ng inflammatory reaction po dun sa balat sa may eye area. So dapat kung ano man yung napahid dun, itigil yun, gamutin po yung inflammatory reaction, saka po natin gagamutin yung pag-darken po or yung pag-brown or pag-itim po ng paligid ng mata. So may mga topical medications po na pwede pong i-prescribe yung inyong dermatologist para po guided po kayo dun sa mga nilalagay nyo po dun sa balat kasi sensitive nga po yung skin po dun sa periorbital region. May mga whitening creams, iba-ibang chemical po yun na kailangan po akma dun sa kailangan po dun sa balat.
Oh, okay. Pero paano kung kunyari genetically, ganun nga ang problema? Meron bang paraan para ma-lighten yung pagka-dark ng kanilang eyes? Yung Okay. panda eyes nila? So, bukod po doon sa mga pinapahid po na products, may mga procedures naman po na pwede pong gawin po yung dermatologist nyo. May mga mild peels or chemical peels. Nauuso rin po ngayon yung lasers para po ma-target po yung pigment dun po sa balat para mabawasan po yung pigment. At saka, hindi lang naman kasi dahil sa balat mismo yung pag-darken po ng periorbital area. Minsan po dahil lumalaylay na po yung balat. Siyempre, pag nagkakaedad, nagiging lax po yung balat. Or minsan, malalim po yung groove po or yung dito po sa may periorbital region. Para sa socket ng Correct. mata mo. Oo. So, minsan pwede rin pong may mga procedures po para tulungan na ma-stretch po yung balat at pwede rin pong may mga ini-inject para po sort of to hydrate or madagdagan ng volume po yung mga malalim na areas para kapag hindi na siya gaano kalalim, syempre parang mas liliwanag po yung periorbital area. Oo, kasi minsan kahit na anong lagay nila ng makeup Opo, na opo. pang-cover, hindi ma-cover Correct. yung kanilang pagiging maitim nitong area na ito. So yung pagpupuyat, hindi yan ang nakakaitim. Nakakadagdag rin po yun kasi syempre pagod po tingnan yung eyes Oo. natin at saka kapag kunwari dehydrated po tayo from an illness or hindi lang talaga tayo mahilig uminom ng tubig, syempre mas lulubog po yung balat natin tingnan, di ba? Okay, pero yung iba naman, eye bags naman ang problema. Palagi daw puffy yung kanilang eyes. At nilagay na raw nila lahat. Naglalagay silang yellow, tea bags, o Opo. kaya yung, yung tawag doon, pepino. Pero hindi pa rin maresolba ang kanilang eye bags. So, yung sa eye bags naman or yung sa under eyes po natin, pwede rin po kasi siyang genetically predetermined. Ibig sabihin, kung yung nanay at tatay nyo medyo ma-eye bags po talaga, malamang kung hindi kayo ampon na anak, meron po talagang parang puffy area po doon sa ilalim ng eyes. Kung kalahi mo si Garfield. Correct. Tsaka yung amo niya si John. So, ano talaga, eye bags talaga, pasan talaga ng mundo yung nung eye bags mo. But, kapag kunwari, syempre po, mas nagkakaedad po tayo, may layers po kasi yung balat natin dito sa may under eye. So, merong skin layer, may muscular layer, meron ding fat pads or fat compartments po or yung taba po dun sa ilalim. So, maraming sort of factors to consider po. Kaya mas maigi pag nakita po kayo ng doktor talaga para ma-assess kung ang kailangan mo ba ay i-stretch po yung skin or to rejuvenate the skin lang. Makakatulong ba yun sa eye bags? Or minsan sobrang nagko-contract po yung muscles, minsan pwede pong mag-inject po doon ng toxin, ng botulinum toxin, para po ma-relax po yung muscle, para hindi masyadong prominent or hindi masyadong halata yung pag-fold po ng under eyes. Or kapag hindi na po kaya nitong mga sort of non-invasive treatments or hindi kailangang operahan, yung dulo po nun is baka kailangan na po operahan kasi baka lumuluwa na po yung taba dun sa ilalim as we age. So, yun na po yung tinatawag natin na blepharoplasty. Oh, okay. Pero bago humantong sa operasyon, yung muna nga mga non-invasive syempre Opo, ang sisimulan, ano? So nakakatulong nga kung kunyari lalagyan mo siya ng mga ganyan, mga malalamig para mag-subside yung puffiness niya, Doc. Kapag, kunwari, pag puffy after you wake Oo. up po, syempre medyo puffy po talaga yung mga mata natin. Nakakatulong naman yung pag-massage at yung cold compresses para kumalma lang kumbaga. Pero hindi naman yun sobrang kailangan talaga kasi as the day goes by, kasi diba, Nagsasubside din siya. bababa Oo. po talaga yung swelling kasi syempre naka-upright, nakatayo na po tayo during the day. So, pwede po yun. May mga eye creams din na makakatulong po dun sa pigmentation at fine lines po dito kasi manipis nga po yung balat. So, pwede rin po yun as advised and guided by your dermatologist. Oo, kasi yung iba, Doc, moisturizer ang nilalagay nila dito. Pwede ba yun instead of eye cream? Well, Pareho rin ba siya ng component? Well, most of the eye creams, ang laman po nun ay mga moisturizers or emollients or mga chemicals na makakatulong sa pag-hydrate po ng balat doon. Kasi kapag hindi hydrated yung balat under the eyes, magmumukha po siyang dull. Dry siya eh. So, dull siya tingnan. Kaya siya dark tingnan. So, sa ibang pasyente, swerte sila na with moisturizers lang or yung mga ingredients na to hydrate the skin, Pwede okay na. Oo. Maganda na tingnan. Parang fresh na. Kompleto na yung tulog tingnan.
Pero talagang yung iba dapat specifically may eye cream Correct, na correct. ibinibigay sa kanila. Ikaw ba, Doc, nagbibigay ka ng specific eye cream dun sa patients mo? May brand ka ba na Depende particular po na? sa needed po nung patient at sa Oo. concern. Hindi lang sa concern ng patient, so dapat alamin po nung doktor nyo kung ano po yung concern at kung ano yung goal nyo. Gusto mo ba address yung pigmentation lang or pati yung dryness? Kasi even yung mga patients po na may atopic dermatitis, na pag-usapan po natin yon, sobrang dry po nung balat nila at sobrang katis. Kamot sila ng kamot. So, kakapal po yung balat nila dito sa ilalim po ng mata kasi na-aapektuhan rin po yun. So, habang kumakapal, nagda-dark po tingnan yung Kaya balat. pala, oo. Okay, pero may iba pa pong problema ang mata natin na may mga tumutubo dyan, no? Bukod sa pimples, nung bata pa kayo, kapag medyo nagkakaedad na, kung ano na yung mga nakikita mo, merong mga parang mga warts, siringgoma, ano pa Correct. yung mga pwedeng tumubo dyan, Doc? So, yung balat po dito sa paligid po ng mata natin, balat rin po siya technically. So, kung ano man po yung pwedeng tumubo sa ibang parte ng katawan, pwede rin tumubo doon sa paligid ng mata. Nabanggit niyo po yung warts, yung viral warts. So, may virus po, infect niya po yung balat, tapos may tutubo po doon na parang butlig, pwede po yung tumubo sa paligid po ng mata. So, yun po yung isa sa mga pwedeng butlig na makita po natin around the eyes. Pwede rin po yung nabanggit nyo na siringoma. Yung siringoma, para rin po siyang tumor din po siya technically, pero hindi namin nababanggit madalas sa mga pasyente yung tumor na word. Oo, kasi baka sabihin na cancer. Oo, baka matakot po sila. So, yun yung parang kulay balat din po siya, Oo, pero may bump. puti-puti. Oo. Correct. Pwede rin po, kapag medyo Ate, madilaw po siya. Doc, tingnan mo to, di ba? Opo, Yan, pwede. So, yung kapag puti, iba rin yun. Pwedeng milia or milium. Kapag medyo madilaw, pwedeng santelasma. Kapag parang bumps po siya, pwede rin po kasi na sebaceous gland hyperplasia. Parang makapal po yung mga sebaceous glands po dun. Kasi balat rin po siya technically. So, meron din siyang mga oil glands dun. And syempre, yung other side of the spectrum, kung yun nga po nabanggit yung kung cancer, pwede rin actually magkaroon po ng cancer po dun kasi balat rin naman po siya. So, pwede rin pong tumubo yung skin cancer dun sa balat around the eyes. Okay, pero puntahan muna natin si warts kasi ang alam lang ng karamihan sa warts is sexually transmitted infection, di ba? Sexually transmitted disease yan na kadalasan tumutubo doon sa ating sensitive areas. down under. Yes, correct. Oo. So, bakit pumunta kay mukha? Bakit okay. napunta dito lala sa eyes? So, kung nababanggit po natin yung word na warts, viral po kasi yung warts. Si human papilloma virus or si HPV, magkakapatid po sila, may numbers, may HPV 1, 2, 10, 7. So, iba-iba po numbers. Kunwari, yung kulugo sa paa at sa kamay, si HPV 1 yan minsan, or si 7. So, iba-iba po sila. Yung down under, pwede po si 6, 11, 16, 18. May numbering po sila. Yung mga flat warts po sa face and sa neck, usually ibang number din po yun. So, related po sila, pero not exactly the same kapag po The same yung in-examine. transmission. Oo. So, hindi ibig sabihin na nakipagtalik po kayo, magkakaroon din po kayo sa mata. Oo. Parang ganon. Magkakaibang numbers po sila. Kaya iba rin yung itsura nila. Yung kulugo, di ba po, sa fingers, parang mas makapal, mas bilog. Sa face at sa leeg, mas flat po tingnan. Pero dahil HPV siya, may possibility rin na maging cancer kahit nandito sa mukha. Pwede, kasi HPV is an infection po doon sa upper layer po ng skin hanggang doon sa may dermis. So, kapag nadagdagan po ng mga factors katulad ng UV radiation or ng sikat ng araw, syempre sa mukha po yun, nakakadagdag po yun sa risk lang naman. Hindi naman ibig sabihin na meron po kayong warts sa face or around the eyes, ay magiging cancer siya agad. Yes, and meron pong mga numbers dun sa mga magkakapatid na HPV, meron dun na parang mas mataas po yung risk na mas maging cancer. Kunwari po dun sa down under, si 16 at si 18, mas pataas yung tsansa Na maging cancer. So, yun lang ang merong bakuna tayo ngayon laban sa HPV. Yung nandoon sa para sa genital area lang. Oo. So, meron, maganda po na nabanggit niyo yung sa bakuna kasi syempre, as part of sexual health, hindi naman natin mapipigilan po yung mga pasyente na makipagtalik. So, magagalit yung magwawala. Correct. So, poprotektahan natin sila with the vaccine. So, may 2 general types po ng vaccine na available ngayon. Actually, parang 3 actually. Merong 4 or tetravalent
equivalent. So, 4 yung laman dun na numbers. Merong 9. So, syempre, mas extensive po yun. May 9 types of viruses na protektado kayo, kumbaga. Oo. So, pero yung nandito sa tumutubo sa mukha, wala yan dun sa pinoprotektahan? Wala yan dun sa sham. Oo. Pwedeng nandun, isa siya dun sa sham, pero yung vaccine na yun, dinevelop yun, mostly para doon. Para po, yung mga sexually active patients or individuals, ay protektado po sila dun sa certain numbers lang po na yun na HPV. So, pero pwede bang kaya pumunta sa mukha mo yung warts kasi ipinunas yung tuwalya doon sa down under na posibleng may warts din, may HPV, tapos naipunas sa mukha. Pwede ba yun? Well, technically, kasi yung virus na yun ay nag-i-infect po siya ng balat, balat rin naman po yung face. So, technically, kapag kunwari, may sugat na yung or defective na yung barrier po ng skin around the eyes or sa face or sa neck, pwede rin siya technically, theoretically, to infect the other parts of the, pwede nga rin malanghap yun kaya kapag kunwari, we treat po the genital warts of a patient, kailangan naka-mask po talaga, may vacuum, kasi pag nalanghap mo yung mga viral particles, pwede rin ma-infect yung sa ilong mo, kasi malalanghap mo so dapat protektado rin po si doctor kapag ginagamot po. Akala ko pa naman talagang skin to skin lang yung contact. So, pati pala sa ere, pwede rin, no? Pero yung pag may ginagamit ka ng mga bagay, tapos na ipahid mo sa sarili mo, pwede mag-transfer sa'yo yung mga viruses, yung wart na yon? Well, technically, yes, kasi isa sa mga behaviors po ng kunwari, yung marami po silang warts sa face at sa neck, isa sa mga behaviors na napapansin namin is mahilig po silang mag-scrub ng lufa or bimpo or yung tuwalya. Kasi, syempre, pag skin rub mo, medyo makati po, lalo pag napawisan. So, syempre, pag naliligo po sila, gusto po nila nagsiscrub para malinis po. Natatransfer yung ibang viral particles sa other parts of the neck or sa face, kaya parang dumadami. Pero syempre, hindi lang naman po yun yung dahilan. Pwede rin na mahina po yung resistensya nila. Nakikita rin po ito sa mga taong mataas po yung blood sugar level, madalas. Kasi humihina po yung katawan. So, yung balat din, humihina rin yung resistensya niya against the infection. Kasi technically, infection po talaga siya. Totoo ba na kino-cauterize daw yan? Yung warts. Kailangan ba talagang gawin yon? Okay, so yung treatment po, kunwari mayroon pong warts po sa face or around the eyes, yung pinaka-uso kumbaga at pinaka-mabilis at pinaka-madaling gawin is yung cautery or electrosurgery. Parang sinusunog po siya para masira po yung butlig, pati yung virus dun sa may balat. Yung ugat niya. Yung ugat, parang gano'n. Ay, syempre, masira rin po para mapatay yung virus at hindi na siya kumalat. But syempre, kailangan gawa po siya ng eksperto kasi may mga nakikita po kami mga pasyente na hindi po na-treat ng tama or na-treat ng sobra, nagka-peklat, gano'n, or kulang, babalik pa syempre yung pasyente kapag hindi po nakuhalat, gano'n. So, yung iba, may mga pinopromote sa internet, yung ipapahid mo lang daw. Oo nga, matatanggal na yung warts mo. Totoo ba yun, Do? Meron rin po kasing mga topical preparations po na antiviral or immunotherapy yung pwedeng ipahid po dun sa area na apektado para matanggal po yung wart. Pero syempre, may mga side effects po yun, katulad ng pamumula, pag-blister po ng balat. Or pwede rin masunog. Masunog, opo. So, pag hindi po siya guided by your doctor, syempre pwede pong magkaroon ng complications na ganun. Pag nagsugat, pwede rin po ma-infect. Mas maraming problema yung magiging mangyayari dun sa patient. So, kaya gusto rin ng mga pasyente yung cautery agad para one time, big time, parang ganun. Tapos hindi na babalik yung pag na-cautery? Pwede pa rin bumalik kasi syempre hindi naman nakikita ng doktor or ng pasyente lahat ng mga virus na nandun sa skin. So, minsan, pag sinwerte, syempre, makukuha po lahat yon. Pero minsan may another session po kapag in a few months para po tanggalin yung mga natirang virus. Pero, medyo po siya. Common po siya, especially sa adults. Okay. Mamaya pag-usapan natin ng iba pang mga skin problems natin dito sa ating around the area ng mata at saka sa buong face sa pagbabalik po yan ng Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne, kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Botika ni Tita.
Kasama si Tita Maru Pahati Sarne, kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Botika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Botika ni Tita. Ngayon balikan natin yung ating mga mukha. Huwag nating i-DIY yan kasi mahirap na. Kapag nagtitiris kayo ng kung ano man yung nandyan sa inyong mukha, baka ang ending po niyan sugat o kaya peklat. Yun ang pinaka-worst, diba? At o kaya, actually, ang pinaka-worst infection. At alam niyo po ba na pwedeng ikamatay ang mga infection na dyan nagsimula po sa inyong mukha. Katulad na nangyari po sa isang 14 na taong gulang na bata na tiniris po yung kanyang napakalaki pong pimple. Doon lang nagsimula. Dito sa may ulo, sa may noo, yung kanyang pimple. At yun po naging sanhi ng kanyang kamatayan, nagkaroon po siya ng sepsis. So ngayon, isang eksperto. Ang ating pong kasama ngayon, isa po siyang board-certified dermatologist para ipaliwanag kung paano masusolusyonan yung mga problema natin sa ating mga eyes and face. Doc, RJ F. Agbon. Doc. Hello po. So maganda po na na-mention nyo yung huwag tirisin, lalo na pag may pimple po. Kasi meron po, sa mukha po natin, meron po kaming tinatawag na danger triangle sa face. So sa danger triangle po na yun, nandun, marami pong blood vessels doon. So kapag kunwari, tiniris mo yung pimple, may pumasok na bacterium or bacteria, virus, ganun, mas madali yung access niya doon sa blood circulatory system at meron pong connection po yung mga blood vessels dito sa utak. So minsan kapag nag-infect, tapos mahina po yung immune system po ng pasyente, pwede nga po talaga ma-infect po yung utak at magkaroon ng sepsis, parang generalized infection po siya. So, kapag hindi nahabol agad, hindi agad natingnan ng doktor, overwhelming po kumbaga yung infection, pwede pong ikamatay po yun ng pasyente. So, wag magtiris ng pimple. Minsan kasi, sabi nila, ang pangit, lalo na kung malapit dun sa mata. Minsan nga sa taluka pa nagkakaroon, di ba? Although, kuliti ba yun, Doc, hindi yung pimple? Pwede po, pwedeng kuliti rin. Pero, technically, yung balat po dun sa around the eyes, skin pa rin yun. So, pwede pa rin magka-pimple po around the eyes. Okay. Ayan, okay lang ba na pasaksakan nila sa doktor o sa dermatologist ng injection para mag-subside yung kanilang pimple o madali na mawala? Okay. So, lalo na kung masyado na maumbok. Opo, maumbok, masakit at mapula. So, kapag inflammatory po yung acne ng pasyente, pwede pong mag-inject. May ini-inject po kami doon na steroid na timplado rin po, depende sa kailangan ng pasyente, para po mas mabilis humupa. Pero hindi lahat ng butlig, hindi lahat ng pimple ay pwedeng injectan. Kasi kapag infected na po yun, kapag in-injectan mo ng steroid, baka mas tumapang po yung bacteria or yung infection magalit. na yun. Opo, mas magalit kumbaga. So, dapat pagawa nyo siya sa doctor talaga or sa expert sa board-certified dermatologist para sigurado kayo na tama po yung ini-injectan at kailangan talaga siya injectan. Oo, pero hindi ba delikado na magpagawa ng anything around the eyes? Kung kunyari may mga tumubo dyan. Kasi kaya yung iba, kaya ayaw nila ipagalaw, Doc. Sabi nila, matayan baka mamaya kung gamutin mabulag ako. Correct. So magandang question po yun. Kaya dapat yung expert or yung dermatologist nyo, ang magaling na dermatologist, alam niya kung kailan magre-refer. Kasi kunwari po, yung wart, pwede po kasing tumubo dun sa may linya po talaga ng eyelashes or ng pilikmata. Kapag ganun po, usually nire-refer na po namin sa ophthalmologist. Although technically, kaya namin tanggalin yon kasi balat pa rin naman yon, pero hindi po kami eksperto sa mata. So kung warin magkaroon po ng complication na natamaan po yung upper layer po or yung outermost layer po ng eyes, hindi namin mamamanage yun. So, kapag ganun po yung mga kaso, malapit sa mata or malaki na po, naapektado na po yung mata or yung sa may pilikmata, nire-refer na po namin sa ophthalmology. Sila na ang gagamot nun. Kapag sobrang lapit na po talaga grabe, sa eyes. pwede palang tamaan tubuan ng warts yung ating pilikmata area. Yung area na yon kasi skin rin po siya. Wow. Okay, and speaking of that pilikmata and talukap area, madalas nga ang tumutubo dyan kuliti. Saan ba nanggagaling ang kuliti, Do? Well, yung kuliti, nagkakakuliti kasi po may mga glands, specialized oil glands po dun sa eyes kasi di ba kailangan po malubricate yung eyes kasi kapag dry yung eyes, mahapde, makate, masakit. So, meron po mga specialized glands dun para lubricated po kumbaga yung eyes. So, yung kuliti, dahil nabablock po yung
nabablock yung glands. So, para rin siyang pimple technically. Kasi parang nabablock din yung sa pores kapag sa pimples. Kaya nagkakakuliti, mahapde, masakit. So, si ophthalmologist ninyo, siya pa rin ang pupuntahan opo, natin. pwede siya mag-prescribe ng mga pinapatak or ointment po dun sa... Pero yung iba sabi nila, tanggalan mo lang daw ng isang pilikmata yung area na kung saan tumubo yung kulite para daw mag-drain siya. Tama ba yun, Doc? Well, mas makakakos po yun ng problema kasi kapag tinanggal mo or pinlock mo yung buhok, parang nagdagdag ka pa ng trauma or nagdagdag ka pa ng sugat dun sa area. Tsaka baka marumi yung ano correct. mo. Correct. So, hindi tama. So, pwede makadagdag ka pa dun sa problema. So, dapat kapag ganun, pat-check nyo na po sa ophthalmologist. At huwag pababayaan ang anuman tumutubo dyan sa around the areas of your eyes. Ipakita nyo muna sa isang dermatologist para masiguro huwag kayong magdi-DIY. Mag-DIY, correct. Kasi iba nagse-search lang sa internet, Doc, nung pag kunyari nakita nila, ay, eto, ano kaya tumutubo? Search sa internet. May i-recommend yung internet na produkto. Bibilin online na hindi naman FDA approved. Diba? Pagkatapos, tsaka pupunta sa derma kasi nasunog na yung kanilang mga balat. Yung mga balat. Kasi nga po, sensitive po itong balat po around the eyes. Sobrang nipis po niya compared po dun sa other parts of the body. Kaya mas madali po talaga siyang masunog, mas madaling mag-react, mas madaling mag-inflame. Kaya dapat alagaan po natin yung skin, not just the eye area, but in general po yung skin health. Okay. Meron naman niya nga tinutubuan nga parang kakulay din ng ating balat kaya hindi mahalata. Pero pag tinignan mo mabuti, may syempre, may umbok, medyo nakakainis. Akala nung iba nunal, di ba? Pero siringoma pala ang tawag dyan. Ano ba yung siringoma? Tama ba yan, Dok? Iba po siya dun sa xanthoma or xanthelasma na taba. Mayroon lang pong components yung balat natin na parang mayroong overgrowth kaya nagkakaroon ng bumps dun sa syringoma. Technically, tumor po siya ng skin pero hindi nga po namin binabanggit yung tumor. Hindi naman siya cancer agad. So, dahil nga may overgrowth nung components po nung balat, nagkakaroon siya ng umbok, nagiging butlig siya. Hindi siya usually wala siyang symptoms, hindi makati, hindi masakit, hindi mahapde. Pero yung concern lang ng most of the patients na may syringoma or xanthelasma or sebaceous gland hyperplasia or yung mga tumutubong butlig doon is more of cosmetic. Kasi 'di ba ayaw po. So hindi kasi makati rin yan hindi siya makati usually. Even the warts hindi usually makati. So kaya ang pangit lang tignan. Pinapatanggal lang talaga kasi parang Doc, nahiya po ako kasi meron pong umbok. Ganun. Okay. Anyway, mga kaibigan, mamaya, pag-usapan naman natin yung napapansin ng mga matatanda na bakit kapag nagkakaedad daw sila, dumarami yung mga nunal nila. O kaya yung mga nunal, umuumbok. Mga buhay na nunal. Yan po ang tatalakayin natin sa pagbabalik po ng Botika ni Tita with Dr. RJ Agbon, dermatologist. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne, kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne, kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Botika ni Tita. Okay, balik po tayo sa Botika ni Tita. Kasama po natin Dr. RJ Agbon. Siya po ay isang board-certified dermatologist at pinag-uusapan nga po natin ang tungkol sa mga nangyayari po sa ating skin. Ang isa sa mga inirereklamo po ng mga nagkakaedad, napapansin nila, bakit biglang dumami ang nunal ko? Minsan sa mukha pa, Doc, natadtad ng nunal. Ano ba yung nunal? At bakit nga pag nagkaedad lumalabas sila? Okay, so habang tumatanda po tayo, nadadagdagan yung edad natin, nadadagdagan at naiipon rin po kasi yung exposure po natin sa araw. So yung araw or yung UV radiation from the sun, yun po yung pinakakalaban actually ng balat natin. Aside from nakakadagdag po siya dun sa skin aging, nagiging makunat po yung balat, nagiging wrinkly, dull tingnan, dry, nagkakaroon rin po ng mga sunspots, kumbaga, naiipon po yung mga pigment po
po dun sa balat. So para pong nadadagdagan kumbaga yung mga nunal natin. So yun po yung mga sanhi kung bakit nagkakaroon ng parang dark spots po, lalo na dun sa mga exposed areas sa arms at sa face. So, ito palang mga ito, hindi talaga siya nunal, kundi dark spot siya. Yes, mga dark spots. Kasi yung nunal, ang tawag po namin doon, melanocytic nevus. Nevus po kasi yung medical term para sa nunal. Kapag binayopsy nyo siya, iba yung itsura niya sa ilalim. Although, dahil nga po sa pagtanda natin, habang tumatanda, nadadagdagan naman talaga yung ibang melanocytic nevus. Pero syempre, genetically determined din po yun. Di ba may mga lahi po na manunal po talaga sila. But then nakaka-contribute din po yung exposure po sa araw. So, medyo iiwas-iwasan si araw, lalo na kapag masyado ng tirik ang araw, di ba? So, dapat maaga pa lang matuto na po tayong maglagay po ng sunscreen para protektado tayo from the UV exposure. UV Gaano ba radiation. kataas dapat yung sunscreen, yung SPF na sinasabing protection factor? So, in general po, pag nagpe-prescribe po kami ng sunscreen para sa mga pasyente namin, para sa day-to-day activities lang, SPF 30 is okay already, na may PA+++, kasi yung UV exposure po natin from the sun, dalawang uri po yun, UVB and UVA. So, kailangan protektado po tayo from both. Opo. So, kailangan pala talaga yung may plus. Para po yun sa UVA. Si UVB para po dun, si SPF para po dun sa UVB. Si UVB, siya yung mas responsable doon sa pag-develop po ng mga skin cancers. Si UVA para doon sa aging naman ng balat. Okay. Pero gaano kahaba yung protection niya pag nilagay mo na sa skin mo? Well, yung general recommendation po, dapat nagre-reapply daw every 2 to 3 hours. Ay, okay. Pero minsan impractical po yun. So, hindi po naman siya talaga nagagawa. So, siguro once or twice na reapplication if like nasa office lang naman po kayo, pupunta lang kayo sa mall. But syempre, kung kunwari meron po kayong activity, like pupunta po kayo sa beach, maglalaro kayo ng sports under the sun, yun yung recommended talaga na mag-reapply ng mas madalas. Oo. Pero meron na rin ngayon iniinom, Dok, na sunblock daw yun Oral sunblock. Ganun ba yung effect din nun dun sa pinapahid? Opo, yung oral sunscreens or oral sunblocks na minamarket po ngayon, basically mga antioxidants po yun. Kasi yung araw, kapag tumama po sa balat natin, nagge-generate po yun or gumagawa yung katawan natin ng mga tinatawag namin na free radicals na dangerous actually dun sa mga cells ng skin and ng katawan. So, si antioxidants, yung oral sunblocks, panlaban siya dun. Pero, hindi pwedeng oral sunscreen lang. Opo. Kailangan meron talagang sunscreen na pinapahid. Pwede siyang combination. So, mas importante yung pinapahid kesa dun sa iniinom. Oo. Kaya lang kasi minsan parang malagkit. Opo. Kaya ayaw nila na naglalagay. Opo. At saka pag pinawisan ka rin, humuhulas naman siya. Correct. So, kailangan, depende po yun sa gusto at sa kung saan komportable sa patient. So, ako kapag nagpe-prescribe po ako ng sunscreen, hindi ako nagbibigay ng eksaktong brand. So, medyo trial and error po siya. Basta dapat SPF 30 or higher. Pero may expiry rin yan, di ba, Dok? Pag nag-expire na ba, pwede mo pang i-apply pa rin? Siyempre, ayaw natin na ipahid po yung expired na gamot or any creams or lotions or gels po dun sa balat kasi baka sanhi naman po yun ng inflammation or allergic contact dermatitis or allergic contact dermatitis or irritant. So, mas madadagdagan po yung problema pag nagka-rash pa dahil expired. Opo, wag na magtipid. So, kung gusto nyo mag-try ng mga bagong products or sunscreens, bilhin nyo yung mga maliliit muna. Para, i-try muna. Tama, no? Mag-trial and error muna tayo. Buti nga, tayo'y napakapala dito sa Pilipinas. Napakarami sachet. Di ba? May mga sachet. It's the tingi culture. Kaya nga, kahit sunblock, nagugulat ako. Parang shampoo lang. may sachet na rin ngayon. sa ibang bansa, wala. Opo. Kailangan bumili ka ng pagkalalaking ganyan. At nasasayang kapag hindi pala nag-fit sa'yo. Oo. Pero hindi pa makakasama naman sa balat natin yung kung ano yung pinapahid natin, Dok. Yun. So, dapat, wag mo isabay-sabay kasi syempre kasi gusto ng mga, lalo na ngayon, di ba, marami po sa internet na parang gusto mo i-try itong mga ganitong products. Ang mapapayo lang namin doon, syempre, wag nyo isabay-sabay na lang kung gusto nyo mag-experiment on trying new products para mas mababa yung chance na mag-react po yung skin. Oo, pero balikan ko lang yung nunal, Dok. Kasi sabi naman ng ilan, bakit ganun yung nunal ko? Parang lumalaki habang tumatagal. Delikado ba yun, Dok?
kadalasan yung mga nunal talaga dahil po tumor po ulit siya. Habang tumatagal, nadadagdagan naman po talaga yung kapal niya. Pero kapag sobrang bilis yung pagkapal niya, pagbago ng hugis, pagbago ng kulay, nangangati, nagdurugo, dapat po makita po yung eksperto kasi yung mga nunal or yung mga spots, pwede po siyang mag-start as ganun lang, pero pwede siyang mag-develop into skin cancer. May mga uri po kasi ng skin cancer. So, habang nadadagdagan nga yung edad, nadadagdagan po yung exposure po natin sa araw at sa mga kung ano ng chemicals, yun po yung nakakadagdag rin po sa chance na maging skin cancer po, yung mga bumps natin sa skin. Oo, kaya nako, kailangan tignan niyo palagi ang sarili niyo sa salamin, May di ba? mole check po yung tawag namin doon. At saka yung kung ano man yung mga tumutubo po sa ating mukha at ipatingin po yan sa dermatologist para habang maaga masolusyonan. Pero wag kayong magko-consult kay Dr. Google kasi baka mamaya ibang isabihin sa Mas inyo. magpanik po sila. Opo. Sabihin, tumor, cancer. Maganda naman po na inform po yung mga pasyente po natin, pero yun nga po, mas maganda pa rin if you go to an expert para po hindi po tayo magpanik na cancer agad. At saka para kunwari may pagbabago po dun sa kung ano man yung meron sa balat nyo, makita agad at ma-examine po ng expert. Oo. So, Doc, yung mga panda eyes, kaya mo yan na solusyonan, ha? Oo. So yung mga panda eyes, yun nga po, pag dark circles, syempre may mga options naman na po tayo ngayon. Pwede pong mga pamahid, pwede po yung mga lasers po natin or yung mga pills, at saka meron na pong mga ini-inject po. So we'll help you as much as we can, but syempre pag sobrang malubhan na po talaga, at saka genetically predetermined nga po, meron po talaga sa lahi nila. So yun po, kailangan po iset po natin yung expectations din natin. Pero kung gusto nyo maging kasing pogi at kasing kinis ni Dr. RJ, Doc, saan ka pupuntahan ng ating mga kababayan? Pwede po nila akong hanapin po sa Facebook. May Facebook page po ako, RJ Agbon, MD, DPDS, para makita po nila yung schedule po ng clinics ko. So, yung clinics ko po meron sa Makati and sa Taguig. And then, meron din po, if gusto po nila na online consult muna, pwede po silang mag-book po ng teleconsults before we schedule a physical consult kung gusto na po nila ng procedures. Ayan, okay. Doc, naku, maraming salamat. Ang dami namin natutunan sa iyo at sana maging aktibo rin po tayo sa pangangalaga sa ating mga sarili, lalo na sa ating mga balat kasi pinagsisimulan po yan ang mas malalang problema kapag napapabayaan. So hindi naman vanity yan, ano, Doc? Opo, hindi vanity lang. Skin health is also self-care. Of course, yan. Dr. RJ Agbon, maraming salamat. Thank you so much sa iyo. At syempre mga kaibigan, para sa tama ang reseta, dito lang kayo sa Butika ni Tita at hanapin nyo rin ako sa TikTok, Doc Pakwiki. Ako po si Maru Pahati Sarne. Bye! Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Butika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Butika ni Tita.